Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning everyone. And kahapon, nandito ako sa simbahan at nagkaroon kami ng lecture on baptism. Kasi kahapon, at sa susunod na Sabado, magkakaroon tayo ng water baptism. May 12 na nag-decide na magkaroon ng water baptism. Salamat sa Panginoon na hindi po yung kanilang mga puso na masimulan ang daan kung nasaan naroon ang kasiyahan sa buhay. Pamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. See? And this morning we will be reading or passage taken from the book of Matthew. Matthew chapter 19, verses 16 to 26. Kung ano na mo yung mga Biblia, ibukas na lang po. Mateo kapitulo 19, versikulo 16 hanggang 26. Matthew chapter 19, verses 16 to 26. And I'll be reading it in English. Can you follow me silently? Matthew chapter 19, verses 16 to 26. Now a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" And Jesus said, "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied, "There is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments." "Which ones?" Nagtanong ho yung tao, "Alin ho sa mga 10 utos ang dapat kong susundin?" The man inquired. Jesus replied, "Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false witnesses, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself." Sumagot naman yung tao, "All this I have kept." The young man said, "What do I still lack?" Jesus answered, "If you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come and follow me." When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, "I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." The disciples heard this, they were greatly astonished and asked, "Who then can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Ampo kita, kanimo Diyos, tigtak na sa kabuntagon. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iba ng mga araw na ibigay mo sa amin, na kami po'y nagkakatipon-tipon para sambahin ka. Lord, salamat sa iyong Panginoon. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na ibigay mo sa amin ngayong araw. Nawa yung mga salita ay magbigay sa amin ng daan o mga katotohanan na magawa namin gabay sa aming pamumuhay. Bless your word and bless everyone who are here this morning. Give us wisdom to understand your words in Jesus' name. Amen and amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga ay bibigyan natin ng paksa, Man's Quest for Fulfillment in Life. Ang pagpadayon sa tao sa pagpangita sa katagbawan sa kinabuhi. No? Naghahanap ba kayo ng katagbawan sa inyong kinabuhi? Are you looking for fulfillment in your life? Now, mula pa noon hanggang ngayon, sa ating kapanahunan, ating malalaman na maraming mga tao na masasabi natin naging restless. Ano bang ibig sabihin na naging restless? Hindi sila mapalagay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa kanilang patuloy na paghahanap ng kahit anumang mga bagay-bagay na makapagbigay sa kanila ng kasiyahan. Diba? Kada adlaw, lagi tayo ipangita sa atong kinabuhi. Meron tayong hinahanap sa ating buhay na makapagbigay sa atin ng kasiyahan at tinatawag na fulfillment. Sa simpleng ilustrasyon, ating malalaman na kahit yung mga taong kinakilala natin mga Kristiyano na, meron din ganitong pakiramdam. Kahit tayo na linggo-linggo narito na sa simbahan, mayroon pa rin sa ating puso
yung desire at maghahanap ng mga bagay-bagay na makapagbigay sa atin ng kasiyahan. Yun ho. Kaya sa extreme na pangyayari, maraming mga tao ngayon ating makikita dahil gusto nilang magkaroon ng fulfillment sa buhay, gusto silang magkaroon ng kasiyahan na maging kumpleto yung kanilang buhay. Ating makikita na maraming mga tao ngayon na ilang bisis lang ikinasal. May nakilala ba kayo niyan? Ilang bisis nang ikinasal, ilang bisis nang nadiborsyo. Why? Dahil gusto talaga nila matagpuan yung lalaki o babae na maging lifetime partner nila. Kumbaga sa una, parang kulang man. Hindi man ako satisfied. Hanap na lang ng iba. At hanggang walang katapusan, wala talagang tinatawag na satisfaction yung ating puso, yung ating buhay. At yan ay katotohanan. At ganun din pag-iisip, may mga tao, kagaya natin mga empleyado o nagtatrabaho dito sa Japan, mula nang kayo pumasok sa Japan, ilang kaysa na ba ang inyong napagtrabahuan? 2? 4 na? May iba na siguro, may sobra pa. Ha? Bakit? Naghahanap na trabaho na gaan. Naghanap ng trabaho na madali lang. Naghanap ng trabaho na madali lang na mataas ang sahod. Hindi naman masama yun, di ba? So, tama naman yun. Pero ano ang gusto kong ipaabot sa inyo? Meaning we have a desire in our heart. Nabitin tinguhat itong kinabuhi na gusto nga itong maabot. Gusto tayo magkaroon ng maraming, makakaipon ng maraming pira para makakabili ng maraming mga mamahaling bagay. And that is not good. That is not bad. Ha? Kailangan natin yan. Pero yun ang ibig sabihin, we have a desire. More than that, naagit ay kanya-kanya mga desire na gusto na itong makamtan sa ating buhay. Gusto tayong umangat sa ating pamumuhay. Kaya, isang araw, si Panginoong Kristo habang naglalakad o habang nagtuturo, bigla na lang may taong lumapit sa kanya at nagtanong, "Teacher," sabi na, "ano ba ang mabuti kong gagawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Ang pagkakaintindi ng mga tao noon, basta magkukwento na ako na buhay na walang hanggan, ang ibig sabihin niya noon, buhay, tinatawag na successful life. Yun ang kanila. Magkaroon ka ng successful life, magkaroon ka ng fulfilled life, masaya at masaganang buhay. Yun ang ibig sabihin ng mga tao noon na buhay na walang hanggan. Pero sa ating ngayong mga Kristiyano, binigyan natin ng kahulugan, buhay na walang hanggan, na buhay na walang katapusan, kung makasama na natin ating Panginoong Kristo sa langit. Pero ganon. Pero ganon pa man, sabi ng Biblia, ang buhay na walang hanggan na inaasam-asam natin sa darating na mga araw, nagsimula na ngayon. Kung naging kasama natin ang ating Panginoong Kristo Jesus. Naniwala ba kayo niyan? May kaibahan talaga sa isang tao na may Kristo at may malaking kaibahan sa isang tao na wala pang Kristo sa kanyang buhay. Makikita natin siya nagsisimba linggo-linggo. Pero kung titingnan natin, kung suriin talaga natin sa totoong buhay, wala pa si Kristo sa kanyang puso. Ang ibig sabihin, still they are yearning for something, they're looking for something, a life is fulfilled. Gusto talaga lang makakita ng buhay na masagana, successful, and fulfilled life. Kaya bilang sagot ni Panginoong Kristo, bilang sagot ni Panginoong Kristo sa tanong ng tao na nagsasabing, "Lord, ano ba ating gagawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Kaya sinagot ito ni Panginoong Kristo sa pamamagitan ng isang tanong din. Ito isa. Kaya sinabi ni Panginoong Kristo, "Bakit mo ako tinanong? Alin ang mabuti?" Sabi ni Panginoon, di ba isa lang ang mabuti? Na ano ba yung sinasabi ni Panginoon? Isa lang ang mabuti. Ang ibig sabihin, there is no one good except God alone. Ang Diyos lang din ang maayos. Ingon ang buti pasabot ni Kristo. Di ba ang Diyos lamang ang itinuturing na mabuti? Only God is good. At nagpatuloy si Panginoon Kristo hanggang sa kanyang pagsasalita. Kaya itinanong naman niya yung tao, kung gusto mong makamtan ang buhay na walang hanggan, sabi niya, kung gusto mong maging successful, sabi ni Panginoong Kristo, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Ano bang tinutukoy ng Panginoong Kristo? Kung utos ng pag-usapan. Yung 10 Commandments. Yung 10 Commandments na tinanggap ni Moses doon sa bundok ng Mount Sinai. Kaya,
Nagtatanong uli yung taong mayaman, sinasabing binatil yung mayaman. Tinanong uli si Panginoong Kristo, alin yung utos? Kasi 10 ho yun. Kaya binigay na Panginoong Kristo yung bahagi sa 10 utos. At ibinigay niya ho yung siyam. Marami ho sila doon. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false witnesses, at marami pang iba. Pero mayroon siyang isa na hindi niya sinabi. Ano ba yun? Yun. Kaya sabi niya, sundin mo ang utos para makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya binigyan ni Panginoong Kristo ng punto. Binigay ho yung 10 Commandments. Siyam lang ho na ibinigay ni Panginoong Kristo na para, kasi alam ni Panginoong Kristo na mayroon siyang kulang. Kaya ibinigay niyo yung siyam. Kaya sumagot na naman si Panginoong Kristo, sumagot na naman siya at sinabi niya sa isang binatilyong mayaman na kung gusto mong maging perpekto, ibenta mo ang lahat mong kayamanan o ari-arian at yung pira ibigay mo sa mga mahihirap. Yun ho ang parang final. Ngunit, nang marinig ito ng binatilyong mayaman, dahil mayaman siya, tumalikod na siya ng walang paalam. Tumalikod siya ng walang paalam. At pag-alis na yung binatilyo, sinabi ni Panginoong Kristo sa kanyang mga apostoles, sabihin ko sa inyo ang katotohanan, sabi niya Panginoong Kristo, na mas madali pang makapasok ang isang kamilyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Napakabigat. Napakabigat ang sinabi. Kaya, nang marinig ito ng mga apostoles, nagtanong sila, Lord, ganun ba kahigpit pala ang magpunta sa langit? Kung ganun, sino pa ang maligtas? Sino pa ang makapunta sa langit? Ano ang last na sagot ni Panginoong Kristo? Kung imposible sa tao, walay imposible sa Diyos. Now, yun ho. Now, kung ganun kahigpit, sabi na, sino pa ang maligtas? Hiningnan lang ni Panginoong Kristo, ang kanyang mga apostoles sabi, kung imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. Kaya ang minsay na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatang, Jesus is enough. Sapat na ang ating Panginoong Kristo. Na bagay sa minsay na binasa natin ngayong umaga at ating tinatalakay ngayong umaga, ano-ano ba ang mga ginituang aral na matutunan natin dito? There is a man who was looking, asking Jesus Christ, ano ba ang gagawin ko para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Anong sabay akong buhaton para maangkon na ko ang kinabuhi na kumplito, kinabuhi na hayahay, kinabuhi na kumplito at masagana? Iyon ang tinatanong ng isang tao. Kaya batay sa minsay na binasa, ano ba yung mga leksyon na ating matutunan nito? Unang-una, bawat isang tao sa atin ngayon, kahit saan man sa mundo, ay nagsumikap na makamtan talaga ang tinatawag na kasaganahan sa buhay. Bakit tayo nandito tayo sa Japan? Dahil hindi tayo kontento sa Pilipinas. Kaya nandito tayo. Pero ganun pa man, yung iba, kahit nandito na sa Japan, mayroon pa rin mga hinahanap na mga bagay-bagay na makapagbigay sa kanila ng kontento o kasaganahan sa buhay. Everyone is pursuing to find real happiness in life. Agad nangita dito og kalipay, nangita dito og something na makapagbigay sa atin ng kasiyahan. Ang tatlong mga magsusulat ng Gospel, si Matthew, Mark, and Luke, sinulat nila itong tagpong ito, yung tagpo ni Kristo at yung mayamang binatilyo. At hanggang sa ating kapanahonan ngayon, ang pagnanasan ito ay patuloy pa rin umiiral sa ating lahat, sa ating mga puso. Umiiral pa ito. Nagyapon sa atong mga kasing-kasing tawag, kahit maging Kristiyano na tayo, naghahanap pa rin tayo ng kasaganahan sa buhay. Hindi natin yan maiwala sa atin. Kaya ayon sa mga paniwala ng iba, na napakarami para magkaroon ng kasaganahan sa buhay. Kaya sa mga taong naniniwala na ang pagtatrabaho ay makapagbigay ng kasaganahan sa buhay, ano ang ginawa ng ibang mga tao? Dahil alam nila na ang trabaho ay makapagbigay ng kasaganahan sa buhay o kumpletong kasiyahan,
Ginagamit na nila pati ang Domingo, ginagamit na nila pati yung Linggo para makapagtrabaho. Ginagamit na nila yung araw, ginagamit na yung gabi, ginagamit na pati Linggo, meaning every day of the week. And some people I know before, 366 days a week, nasa siya. Mayroon ako nakilala. Oo. Kahit may lagnat, kahit may dinaramdam, nasa siya pa rin. Kasi mayroon talaga hinahanap. Kaya sa mga taong naniniwala na ang alahas ay makapagbigay ng kumpletong satisfaction, makikita natin na may mga tao mula ulo hanggang daliri ng mga paa, may nakakabit na mga alahas. Because alam na yan na yan talaga ay makapagbigay ng kasiyahan. Mayroong ganon. Kaya ginawa nila para magkaroon lang talaga ng kasiyahan. Kaya sa mga taong naniniwala na ang babae at lalaki ay makapagbigay ng kasiyahan, yun, hindi na naging kontento sa isang misis, mayroon kang mga pangalawang bakhala. Kaya hindi magkontento na makapag-asawa ng isa at pangalawa, tatlo, pang-apat, pang-lima. Meron akong nakilala, kasama, pumunta kami sa embassy sa Pilipinas, doon sa Japan, ang tawag yun sa embassy. Consulate. Nakasama namin, alam ko, hindi na ako mag-judge sa babae. Pagdating doon, maraming mga tao na paupo katulad niyan. Nagtatanong siya sa consul, Sir, ano bang apelidong gagamitin ko? Nagtanong niyo, bakit? Bakit maraming apelido? Kasi nagpag-asawa na ako 5 beses. Alin bang apelidong gagamitin ko? Nagbiro na naman yung consul, sabi ng consul, kung sino yung pinakamahal mo, yung apelido gamitin mo. At yung mga taong nakapaligid, parang tumawa na lang sa lihim. Parang wala talagang delikadesa. Nagtatanong, anong apelidong gagamitin ko? Kasi 5 beses na ako nakapag-asawa. Sabi naman ng consul, parang biniro ng consul, pero parang patama yung salita. Kung ano yung pinakamalapit sa puso mo, yung pinakamahal mo, yung apelidong gamitin mo. Ito makikita natin na ganoon talaga, may hinahanap talaga tayo. Sa mga taong naniniwala na ang pananamit ay makapagbigay ng kumpletong kasiyahan, yun, sumusuot ng iba't ibang estilo ng damit, iba't ibang muda ng damit, na yung pinakamasilang bahagi ng katawan, hindi na ginagamitan. Katuhin ng mga lugar na dapat tabunan, hindi na tabunan. Kung kumpleto na, parang masisiyahan na rin siya. Pero yung nakatingin, minsan mag-appreciate. Mag-appreciate ko, ang ganda. Pero yung iba, kahit makikita natin na parang hindi talaga maganda, parang yuyuko na lang tayo. Mahihiya tayong tumingin. Pero ganun. Pero nasisiyahan siya. Nakapagbigay ng kasiyahan. Kaya ginawa. Sa mga taong naniniwala naman na ang alak ay makapagbigay ng kumpletong kasiyahan, yung iba parang naging buang nasa pamimilasin. At yung iba naman na naniniwala na ang mga droga ay makapagbigay ng kasiyahan, yun, naging baliw na talaga. Mabuti lang, hindi sila makita nito si Duterte. Yun. Kaya, may mga tao talagang ganun. We are looking for something that satisfies us. Naghanap talaga tayo ng mga bagay-bagay na makapagbigay sa atin ng kasiyahan. Kaya, yun, pinapakita talaga natin. Ang bawat isa sa kanya-kanya mga panahon ay may mga paniniwala na may mga bagay-bagay talaga na makapagbigay ng kasiyahan. We are all pursuing for something that will satisfy us. Naghahanap talaga tayo ng mga bagay-bagay na makapagbigay sa atin ng kasiyahan. Kaya, sinabi ni Panginoong Kristo sa John chapter 10 verse 10. John chapter 10 verse 10. I have come that you may have life, and that life, sabi niya, must be abundant. Ito ni Kristo. Ay hinahanap tayo ng ibang maraming mga bagay, pero mayroon palang bagay na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan at makapagbibigay sa atin ng kumpletong kasiyahan. Kaya, itong taong ito na bigla na lang lumapit sa ating Panginoong Kristo at nagtatanong, ano ba ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Meaning,
He came to the right time. Dumating talaga siya sa tamang panahon at siya dumating at nagtanong sa tamang tao o sa informasyon. Si Kristo ang kanyang nalalapitan. Pero dahil sa isip niya hindi makapagbigay ng kasiyahan yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, umalis siya ng walang paalam. Bakit? Bakit siya umalis ng walang paalam? Ito ho ang dahilan. Ito ho ang pangalawang leksyon na ating matutunan batay sa minsay na binasa natin ngayong umaga. Ano ho yung pangalawa? Ang pangalawa, may lugar sa ating puso na para lamang sa isang Diyos na makapagbibigay sa atin ng kumpletong kasiyahan. There is a part, there is a longing in our heart, there is a place in our heart na pwede lamang napasukan ng isang tunay na Diyos na makapagbigay ng tunay na kasiyahan. There is a room for only one God in our life. Isa lang yun, ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kumpletong kasiyahan. Alam ni Panginoong Kristo na sa puso ng dilatinyong mayaman na lumapit sa Kanya, alam ni Panginoong Kristo na may nakaupo na sa Kanyang puso, isang Diyos-Diyosan. Ano ho ba yung naging Diyos-Diyosan na nakaupo na sa puso, yung binatinyong mayaman na lumapit kay Panginoong Kristo? Ang pagiging gahaman sa kayamanan. Yun ho. Kaya, nang sabihin ni Panginoong Kristo, ibinta mo yung kayamanan mo, yung pira mo, ibigay sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Pumalikod na lang siya ng walang paalam. Why? May Diyos na nakaupo sa kanyang puso. May Diyos-Diyosa na nakaupo sa kanyang puso na hindi na pwedeng makapasok ang ating Panginoong Kristo. Ang tunay na Diyos na makapagbigay sa atin ng kumpletong kasiyahan. Ano ho yung kanyang Diyos-Diyosan? Ang pagiging gahaman sa kayamanan. Sa 10 mga utos na binanggit na Panginoong Kristo, sa siyam na binanggit na Panginoong Kristo, may isa na hindi niya binanggit. Ano ho ba yun? Yung utos, thou shall not covet thy neighbor's goods. Meaning, may kasalanan siya sa kanyang puso, yung pagiging covetous-ness. Meaning, gusto niyang mapasakanya na ang lahat ng kayamanan ng mundo, kaya wala nang kuwang ang ating Panginoong Kristo na makapasok sa kanyang puso. Wala na. Kung tayo yun, tiyak, we are restless all the days of our life. Maghihigwaos kita sa itong kinabuhi. Kung dili pa si Kristo ang nakaupo sa ating puso, maghahanap talaga tayo ng kahit ano-ano mang mga bagay sa mundo na kinikilala natin, na inaakala natin na makapagbigay ng kumpletong kasiyahan. Yun ho ang katotohanan. Now, kaya lumisan ka, sabi ng Panginoong Kristo, at ibinta mo yung mga kayamanan mo at bigay yung pira sa mga mahirap at bumalik ka. Kaya yun ang sinabi ni Panginoong Kristo sa tao, umalis na lang siya ng walang paalam. Dahil meron siyang bagay na makapagbigay ng kondisyon, makapagbigay ng kumpletong kasiyahan sa kanyang puso, yung kanyang kayamanan. Pero huwag ninyong isipin na ang pagiging mayaman ay masama. Every time you heard about money in the Bible, kasi parang against si Kristo itong mayaman ito. Pero huwag niyong isipin na ang pagiging mayaman ay masama. Huwag ninyong isipin na ipinagbabawal sa Biblia ang kayamanan. Hindi. Huwag ninyong isipin na ang pagiging mayaman ay kasalanan. Ano bang gustong ipaabot ni Kristo? Naging masama lang ang pira pag ito ay maging kapalit ng ating Panginoong Kristo sa ating buhay. Kaya sinabi ng Biblia, may word yan na money is the love of money is the yun. Pag ang puso mo ay napupuno na lang sa pira na lang yung iniisip natin, yun yan. It is the source of all evil. Doon magsimula ang lahat ng kasamaan kung ang puso natin akalang pira na lang ho ang iniisip natin. Yun ho, katotohanan. Hindi ho, masama ang pira. Kaya sinabi ng Biblia sa Matthew 6:21, for where your treasure is,
there your heart also. Kung nasaan man yung kayamanan mo, nandoon talaga yung inyong puso. Sino ba sa inyo na may brilyante sa bahay ngayon? Iniwan. Kumalaki. Ha? Wala siguro, no? Dinadala ninyo. Bakit? Baka nakawin. Ha? Baka nakawin, baka masunog, sayang, hindi pa ba natapos bayan? Meaning, kaya sinabi ng Biblia, where your treasure is, there your heart also. No, yun ho ang kata. Now, bakit sinabi ng Biblia o sinabi ko sa inyo na hindi kasalanan yung maging mayaman? Kasi kung kasalanan ba ang maging mayaman, bakit hindi pinangaralan ni Panginoong Kristo si Nicodemus? Alam mo sino si Nicodemus? Isa rin itong mayaman doon sa unang panahon, sa panahon ni Panginoong Kristo. Isa siyang leader sa gobyerno ko sa atin. Bakit hindi pinangaralan ni Panginoong Kristo si Joseph of Arimathea? Sino ba si Joseph of Arimathea? Ha? Siya ho yung nag-donate ng kanyang sariling libingan, yung bato na pinaglibingan ni Panginoong Kristo kay Joseph of Arimathea yun. Pansamantala niyang i-donate kasi yun nga, siguro alam niya na tatlong araw lang manatili si Panginoong Kristo doon o hindi. Dahil mahal talaga niya ang Diyos, mahal niya si Panginoong Kristo. Kahit ilang taon man, ibinigay na niya kay Panginoong Kristo yung libingan na yun. Hindi talaga kay Kristo yun. Kaya kung makikita natin sa Biblia, lahat na ginagamit ni Panginoong Kristo, hindi sa Kanya. Sa ano pa? Ano pa? Yung cross na pinagpatuan niya, hindi sa Kanya yun. Yung donkey na sinasakyan niya, hindi sa Kanya yun. Mga bagay-bagay, pansamantala lamang. Napakahalaga na magkaroon talaga tayo ng kalooban na kalooban ng Diyos kasi ang kalooban yan panhabang buhay o pangwalang hanggan. Yun ang katotohanan. Kaya sa ibang pasahe ng mga Biblia, sinasabi ni Marcos sa chapter 10:21, nang umalis na ho yung tao na hindi nagpaalam, tiningnan ng ating Panginoong Kristo pagtingin na may pagmamahal. Meaning naawa siya, kawawa naman ng tao. Binigyan ko na siya ng tamang daan, binigyan ko na siya ng tamang pamamaraan kung paano niya makamtan ang kasiyahan walang hanggan. Inayawan niya, tumalikod siya ng walang paalam. Sa simpleng salita, pinapili ni Panginoong Kristo yung pinatilyong mayaman. Which would you choose? Which would you choose? Ano bang pipiliin nyo? Money or me? Yun ho ang pinakasimple. Simpleng pagkasabi noon. Ibinta mo yung kayamanan mo at yung pira ibigay sa mga mahirap. Ang simpleng salita niyan. Alin bang pipiliin mo? Money or me? Natural, hindi niya mapili si Kristo. Money, kaya umalis siya. Ganun din ang tanong ko sa inyo. Which would you choose? Money or Jesus? Baka sabi yung or lang, pastor. Kinakailangan mo, pipili talaga tayo. Pipili talaga tayo. Money or me. Kaya, ang kasalanan ng binatilyong mayaman, ang maging kasalanan din natin ngayon. Diba? Ang kasalanan ng mayaman na binasa natin, ay kasalanan din natin ngayon. Huwag nating sisihin yung binatilyong mayaman. Ang poor naman ng pagpipili niya. Bakit inayawan niya si Kristo? You see, many times in our life now, we choose work than coming to church. Di ba? Many times, pinipili natin magtrabaho kaysa magpasok sa simbahan. Many times, we choose doing overtime instead of attending a prayer meeting. Many times we have done that. Many times, we choose hoarding instead of giving. Meaning, ayaw tayong magbigay, gusto nating magtago. Ng tira. Ayaw talaga tayong tumulong. Gusto natin itago para magyaman tayo. Tama naman yun. Naghirapan natin. Pero many times or sometimes, dapat nangangailangan naman talaga tayong tumulong. Yun ang katotohanan. We choose, many times, we choose to hate instead of loving. Alam naman natin na mabuti yung umibig. Pero bakit pipiliin talaga natin magalit at magkaroon ng galit sa ibang tao? Napakadali ng magalit, pero napakahirap magpatawad. Sinabi ko yan last week. Ang Diyos ay hindi naman namimilit sa atin. Hindi siya namimilit na upo talaga sa ating puso. No, He's not. Kung titingnan natin, Jesus Christ is a real gentleman.
Ayaw niyang mamimilit. Ayaw niya talaga. Hanggat hindi si Panginoong Kristo ang nakaupo sa ating puso, wala talaga tayong kasiyahan sa buhay. Hanggat si Panginoong Kristo ay hindi makaupo sa ating puso, wala tayong kapayapaan sa ating buhay. Hanggat si Panginoong Kristo ay hindi makaupo sa ating puso, wala talaga tayong contentment sa ating buhay. And we continue to search on something in the world that will give us contentment in our life. Magpadayon kita pagpangita o mga butang na makalipay ka nato, makapagbigay sa atin ng kumpletong kasiyahan kung wala pang nakaupo sa ating puso, kung hindi pa si Panginoong Kristo ang nakakaupo sa ating puso. Kaya dapat maging mapili tayo. Dapat maging maingat tayo sa pagpipili kung sino ang dapat uupo sa ating puso, para magkaroon tayo ng kumpletong kasiyahan sa buhay. You see? Pangatlo, ano ba yung pangatlong dito ang aral natin matutunan dito? Ano ba yung pangatlo? Ano yung una? Palagi lang tayo naghahanap ng mga bagay-bagay na makapagbigay ng kumpletong kasiyahan. Pangalawa, may isang lugar lamang sa ating puso na si Panginoong Kristo lamang ang dapat makaupo. Wala nang iba. Pag hindi si Kristo ang makaupo, tiyak wala talaga tayong kasiyahan sa buhay. Pangatlong leksyon. It is impossible for all of us to earn salvation. Hindi na ito pwede. Hindi talaga pwede na bilhin natin yung kaligtasan. Ang ibig sabihin, bakit inayawan ng binatilyong mayaman yung offer ni Panginoong Kristo? Ibinta yung kayamanan, ang pira ibigay sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Bakit tumalikod siya? Dahil paniniwala ng mga Hudyo noon, ang kayamanan ay reward ng ating pagiging righteous. Na hindi ka mayaman pag hindi ka pinagpala ng Panginoon. Hindi ka maging mayaman kung hindi walang pabor ang Diyos sa iyo. Meaning mahal ka ng Panginoon. Yun ang paniniwala niya. Sabi niya, bakit ibigay ko ito? Reward ito ng Panginoon sa akin. Kaya malapit ako sa Panginoon. Hindi na kita kailangan. Jesus. Yun ang paniwala niya. So hindi natin pwedeng bilhin kayamanan. Hindi ang kaligtasan. Kaya sinabi ng Biblia, Ephesians 2:8-9, we are saved by grace through faith in His Son, Jesus Christ, not of good works, because we may boast. Meaning, naligtas tayo sa pagitan ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, hindi sa sarili nating gawa, hindi sa sarili nating sikap. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa ating sarili. Meaning, yung kaligtasan natin, hindi yung ibig sabihin na linggo-linggo nandito ka sa simbahan. Hindi ibig sabihin na bibigay ka ng tithes na 50% sa income mo na mapunta ka sa langit kung maligtas. Ay, hindi ganun. Hindi pwede na yung kaligtasan natin by inheritance. Dahil yung mga parents mo ay pastor, ayun, ligtas ka na. No, huwag ka mag-isip na ganun. We are saved, naliligtas tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi ating sariling gawa. Meaning, bakit sinabi ng Biblia yan? Meaning, we are nothing in the eyes of God, and Christ died for us para mabigyan lang tayo ng kaligtasan. Wala tayong nagawang mabuti. Sinabi ng Biblia, all have sinned and fall short the glory of God. Dapat parusahan tayo. Pero binigyan talaga tayo ng pag-ibig, grace. He died for us para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi tayo humihingi ng Panginoon. Ibigay mo na yung anak mo si Kristo at mamatay sa krus ng Kalbaryo para kami maligtas. No. We do not ask that, but God gave it to us freely. Pusang loob ibinigay ng kanyang anak para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya, hindi tayo maligtas kung ano yung ginagawa natin. God gave it to us. Ibinigay ang kaligtasan sa atin. Ang tanging na lang gawin natin, tanggapin, paniwalaan natin yung ginawa niya ng Kristo na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kung maniniwala tayo niyan, magkaroon tayo ng kaligtasan. We are justified by faith. Ipinagwalang sala tayo sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus.
Makasalanan tayo, pero binura ng Diyos ang ating kasalanan dahil naniniwala tayo sa kanyang anak na si Panginoong Kristo Jesus. Do you believe in Jesus Christ? Do you believe that He can save you? Yeah. If you do that, sinabi sa John 1:12, yet to those who receive Him and believe in His name, He gave them the right to become children of God. Do you believe Jesus Christ as your Lord and Savior? If you are children of God, are you saved? Yeah. If you truly believe, Acts 16:31, believe in Jesus Christ and you will be saved. Do you believe Jesus Christ? Acts 4:12, there is no other name under heaven that God has sent into the world that can save. No other name. Sino po ba ang pangalan na tinatawagan ninyo at pinapaliwalaan ninyo na makapagligtas sa inyo? Meron pa bang iba maliban kay Kristo? Meron pa bang iba maliban kay Kristo? Dapat malakas. Wala! Yeah. Dapat ganun. Kasi kung mayroon pang iba, hindi na Diyos yan. Diyos-Diyosan na yan. At commandment number 1, thou shalt not have other gods before me. I am a jealous God. Thou shalt not have other gods before me. Kung nakapatay ibang Diyos-Diyosan, kung pira man, ribulto man, kayamanan man, at kahit ano pa man, that is Diyos-Diyosan. And the more you have those things, the more you will be burned by the fire of hell. Do you believe in that? No, tutuhanan. Maluwas lamang kita pinagi kay Kristo. Kaya sinabi niya kay ng Kristo, mas madali pang makapasok ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman. So, huwag ninyong ilahat na mayroon namang mayaman na mas mahigit pang makadiyos kaysa atin. Do you believe in that? Yeah. Kaya, ang punto na gusto ipaabot ni Kristo sa ating lahat ngayon o sa kanyang mga apostoles is that by obeying the Ten Commandments, hindi sapat yun. Jesus is enough. Why? Wala talagang isa sa atin dito na makapagsunod o makapag-obey sa Ten Commandments. From 1 to 10, 0 tayo diyan. Walang papasa sa atin. Bibili mo na. Wala talaga. Kaya sabi ng Biblia, kahit isa man lang sa 10 utos na hindi natin magawa, sinuway na natin lahat yung 10 utos. Meaning, kahit siyang man masunod mo, yung isa hindi, bagsak pa rin tayo. Kaya, kung 10 commandments sa pag-usapan, impyerno tayo lahat. Hindi ko kayo natatong yan. Pero sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, He promised us, believe in Jesus Christ and you will be saved. Yung lang ang napakalaking bagay na binigay ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Apostoles, it is impossible. So sabi ni Kristo, kung imposible sa tao, walang imposible sa Diyos. Kaya tuwing marinig natin ang salitang ito, it is impossible for a rich man to enter into heaven. Huwag mong isipin. It is impossible for a rich man to enter into heaven. Sabi ni Biblia, mas madali pang makapasok ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa langit. Ano bang alibay natin usually? Para hindi tayo masama rito. Ano bang iisipin natin? Hindi naman ako mayaman na. Hindi naman ako mayaman na. Kaya hindi ko kasama diyan. Exempted ako niyan. No, huwag yung isipin yan. Why? Why? Kasi may maraming mga mahihirap na hindi lang gahaman sa yaman, sa mabigat na salita, naging buang pa sa pag-iisip na yumaman. Daghang mga pobre, dili lang gahaman sa kayamanan, wala yung masubra pa sa gahaman. Nagdan kayo. Kaya, huwag mo isipin na, para lang sa mayaman yan, mahirap naman ako No, maraming mga mahirap na mas labaw pa ug batasan. Mas labaw pa ug batasan sa iro. Nakakatagal kayo. Kaya, to summarize, hanggang sa ating kapanahonan ngayon, patuloy pa rin tayong naghahanap ng mga bagay-bagay sa mundo na makapagbigay sa atin ng kasiyahan. You see?
buhay na puno ng kasiyahan, buhay na wala ng buhay. Inahanap natin yung buhay na wala ka nang hahanapin pa. Mayroon ba yan? Mayroon bang buhay na wala ka nang hahanapin pa? Nag-isip tayo na, kung mayroon lang ako nito, kung mayroon lang ako nito, mayroon lang akong deposito nga bilyon-bilyon, wala na talagang akong hahanapin pa. No, don't think about that. Maraming mga mayayaman ngayon na gumagawa pa ng napakasamang mga bagay para mas lalo pang yumaman. I know that. Kaya galit na galit yung ating presidente. Yun. Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo kaya sinabi ng Biblia sa 1 John 5:11 and 12 na hindi lamang talaga kayamanan yung makapagbigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Sinabi sa 1 John 5:11 and 12, and this is the testimony that God gave us eternal life. And that life is in His Son. Whoever has the Son has life, and whoever does not have the Son has no life. Kini ang nagbigay ng patuto na ang Diyos ay nagbigay na sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay nagbigay na sa atin ng kumpletong kasiyahan. Ano ang ibinigay niya na makapagbigay sa atin ng kumpletong kasiyahan? Anong ibinigay ng Panginoon? And this is the testimony that God has given us eternal life. Buhay na walang hanggan. Sino bang ibinigay ng Diyos na makapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan? Jesus Christ. Sabi naman, and this life is in His Son. Na kay Kristo ng iyang anak, ang makaangkon sa anak na ay kinabuhi nga walay katapusan. Ang dili makaangkon sa anak, dili makamatulog kinabuhi nga walay katapusan. Whoever has the Son has life. Kaya ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan ay mapapa sa atin lamang at wala ng ibang paraan maliban sa ating Panginoong Kristo Jesus. Yun lang ho ang katotohanan. Kaya whoever has Son has life. Malinaw, batay sa minsay na binasa natin ngayong umaga, na si Panginoong Kristo lamang ang tanging makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, Jesus Christ is enough. Sapat na, igo na si Kristo. Ayaw nagdugangi og laing Dios. Kay dili na na Dios, Diyosan na na siya. Taro ba? He's the King of Kings and the Lord of Lords. He is our provider. He is our Savior, and therefore He is enough. He is our doctor and everything. Kaya, bakit maghanap pa tayo ng iba? Jesus is enough. Si Kristo ay sapat. Sapat na para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kahapon pinag-usapan namin yung mga nag-decide na magbautismo, na ang bautismo, hindi sinabi ng Biblia na magbautismo ka para maligtas. When you are saved, if you believe Jesus Christ, magkaroon ka ng bautismo. Kaya salamat sa mga nag-decide na magkaroon ng bautismo sa susunod na Sabado. Kung sino man gustong humabol, bukas pa ang listahan. Bukas pa ang listahan. Sa susunod. Sa kanimo, Diyos, itak na sa kabuntagon. Salamat Diyos sa iyong pulong na pinadala mo sa ating mga thank you Lord for your word. Sana Panginoon, hindi na kami maghahanap pa ng ibang mga bagay-bagay na magbigay sa amin ng kasiyahan. Sapat na ang iyong anak na si Panginoong Kristo Jesus. Ang natatangin na lang mo namin gawin, tanggapin siya at paniwalaan bilang aming Diyos at tagapagligtas. At magkaroon na kami buhay na kumpleto, masagana, at wala ka nang hahanap. Thank you, Jesus. We ask in your holy name we pray. Amen.